God is here with us. Ginoo na diri kauban nato. We're reading Bible, 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Ug karon atong basahon sa atong mga Biblia, atong abrihan sa atong mga Biblia sa unang Tesalonica kapitulo 5:16 abot sa 18. Kung nana dumatag basa, pagmalipayon ka kamunay, pag-ampo sa kanang panahon. Pasalamat kamo bisag unsay mudangan kaninyo, kay kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Today we are sharing God, grace of God Almighty, God's will in Christ Jesus. Karon ang grasya atong ipaambit, grasya ni Ginoong Hesus sa dili kalakatanan, naguluhan ug ang kabubuton sa Dios ana ang Kristo Hesus. Amen. Our students study in elementary, middle school, high school, and university to improve their education very well. Ug ang mga estudyante magtuon sila gikan sa elementarya, sa high school, hangtod sa universo aron sa pagpalambo sa ilang nakatunan or sa ilang edukasyon. To live a life of peace, one must grow and develop step by step from low to higher levels. Sa mausap nga sa atong pagkinabuhi diya sa pagtuo, ikinahanglan usab kitang mutubo sa hinay-hinay gikan sa ubos ngadto na sa pinakataas. So, as we grow in peace, we come to know God's will better and obey it. Kung sa diya nga kita magtubo diya sa pagtuo, maabot ang panahon nga mailhan nato ang Ginoo, makahimo nato sa pagtuman niini. So when we realize God's will and act consciously from an early goals, we can advance to higher levels. Muna kung atong maambuhan ang kabubuton sa Ginoo, uban sa madasigon ug may sugod nga pagbuhat, magmadasigon sa sayo sa pagkabatanon, makahimo kita sa paguna ngadto na sa pinakataas na amhang. Today we'll examine a few of these basic steps. Kung karon ato ang posisaon kining pipila ka mga unang lakang o mga unang pamaagi. The Bible says, verse 16, rejoice always. Kung sa mga diri sa Biblia na ingon sa bersikulo 16, pagmalipayon kamo kanunay. Because God is the source of our happiness. Tungod kay ang Ginoo mao ang tuburan o tinubdan sa ato ang kalipay. Bible says in Psalm 16 verse 11. So, ang Biblia na ingon diri sa Salmo kapitulo 16 bersikulo 11. Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi, ang imong presensya naghatag ka na og tumang kalipay ug nagdalag katagbawan hangtod sa kaangkuran. Amen. Almighty God want to give us the eternal pleasure through His words. Kung atong labing gamhanan nga Dios gusto nga maghatag ka nato og walay katapusang kalipay pinaagi sa iyang pulong. Because the word of God is powerful and effective in our lives. Kasi ang pulong sa Dios gamhanan kaayo, epektibo nga kalihok sa atong mga kinabuhi. For example, Solomon said Paul and so long because he was departed from the word of God. Sama pa ng litan sa nahitabo ni Solomon nga siya nahulog kung nakasinati siya og kasubo tungod kay bulag or bibiyak man siya gikan sa pulong sa Dios. Even though he was received too much wisdom of God from heaven, from step by step, he lost the word of God from the heart. Isa nung nakadawat siya o ginabihan kadaghang kaalam gikan sa langit, apan sa hinay-hinay bibiyak siya sa Ginoo gikan sa iyang kasing-kasing. He did not find the pleasure in his life. O wala na siya nakaplag o kalibay, katagbawan sa iyang kinabuhi. That's why he was confessed like Ecclesiastes chapter 1, 2 to 11. Unang mihingon, misugid siya sa masagingon sa libro sa Ecclesiastes, kapitulo 1, versikulo 2, abot sa versikulo 11.
Kung naana ako ang gumano basa, kawang o walay kapusnanan ang tanan, ningon siya. Sa tibuok mong kinabuhi, pagtrabaho o maghato ka, apan unsa may makuha mo niini, ang usa ka kaliwatan, mutunga o kunya mahanaw, ug mutunga na usa pang laing kaliwatan, apan nagpabilin nga maorag gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak o pagsalo ang adlaw. Muhuros ang hangin ngadto sa hapagatan, ug unya ngadto sa amihanan. Maglibot-libot lamang kini ug unya mobalik sa iyang gigikanan. Ang tanang suba naglagayday ngadto sa dagat, apan wala gihapon kini mapuno. Mobalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba, ug modagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanang butang makahatag og kalaay nga dili matukib sa mga pulong, dili matagbaw pagtan-aw ang atong mga mata, o matagbaw pagpamati ang atong mga dalungan. Ang nahitabo kaniadto mahitabo gihapon, ug ang nabuhat kaniadto buhaton gihapon. Wala kay bago dinhi sa kalibutan. Mingon sila, tanawa, anay bagong butang, apan apan dili ka na bago. Diha na kana sa walang pagani kita matawo. Walay nahinumdum sa nahitabo kaniadto ug hikalimtan ang mahitabo karon ug sa umaabot. Amen. Solomon was cut up from the source of happiness. Unang si Solomon nahimulan or naputol siya ikan sa pinugdan sa kalipay. Because of many kind of concubine and women brought the many kind of idolater and statuses. Tungod sa kadaghan niyang mga bayi, mga asawa ng mga babae, amoy hinungdan nga hatod kaniya nga siya musimba o muyupo sa mga Diyos. He could not protect his life from the Satan's schemes. O wala niya maproteksyon o mapugni ang iyang kaugalingon gikan sa bitik or limpong sayawa. That's why his life was very sorrowful. O manang masulubon kaayo ang iyang kinabuhi. Satan is the source of sorrow bring into our lives. O si Satanas mo ang tinugdan sa kasubo nga iyang higdanon sa ato ang kinabuhi. That's why we must protect our life from the scheme of the Satan. So na atong proteksyonan ang atong kinabuhi gikan ining mga limbong or bitik sayawa. So worldly joy is always accompanied by sorrows. Muna ang mga kalipay diri sa kalibutan kanunay kining giubanan og mga kagool. Many people want to enjoy to the worldly patterns. Sa mga tanang mga tao ang ganahan kayong malipay, maglingaw-lingaw sila pinaagi sa mga butang sa kalibutan. But there is no find pleasures. Apan wala sila makakaplag sa tinuod ng kalipay. We can find joyful rejoice in the word of God. Makakaplag ka sa kalipay o pagkamalipayon, pinaagi lamang sa pulong sa Diyos. Bible says, Proverbs chapter 14, verse 13. O ang Biblia nagaingon sa Panultihon, Kapitulo 14, versikulo 13. Panultihon 14:13, nagingon, mahimong sa limbungan mo sa katawa ang imong kaguol. Apan human mong katawa, anaagihapon ang kaguol. All pleasures increase, so the sorrows. Kung sama nga ang tanang mga kalipay, mudako, mausap ang kaguol. When Solomon realized God's will, he was turning point in his life. Kung sabihan na ang buhan ni Solomon ang kabubuton sa Ginoo, nagbago siya sa iyang kinabuhi. That's why all of the Christians must find the new turning points. Unang kitang tanang mga Kristohanon, kinahanglan nga makakaplag kita o bago na nga pagkinabuhi o pag-inosog. So Solomon proclaimed Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sa mga may proklamar o mingon si Solomon sa iyang sulat sa Ecclesiastes 12:13. Humani ning tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti, tahura o kahanduki ang Dios, ug tumana ang iyang mga sugo, alang kini sa kanang tawo. Amen. When we fear God Almighty and keep His commandments, we'll rejoice always. Sadya nga magmahadugon kita sa lamig kamahalan nga Dios, ug atong tumano ng iyang mga kasuguan, magmalipayon kayo kita kanunay. As Christians, if we have no duty in God Almighty, we have no pleasure in our life. Isip mga Kristohanon, kung di nato buhaton ang mga ipabuhat nato sa lamig kamahalan nga Dios, wala gyud
kalipay sa atong kinabuhi. That's why we must learn our duty as a Christians very well. Ang ginahanglan nato makapunan sa angay nato mga atong mga buluhaton, isip mga Kristohanon. That's why Bible says, return to God, rely on the cross of Jesus Christ. Unang ang Biblia ang ingon nga balik sa labing kamhanan nga Dios ug salig-salig sa cross ni Hesukristo. Jesus Christ has been duty on God Almighty very fully until death on the cross. Sama nga nagmatinumanon sa Hesukristo sa iyang buluhaton sa kabubuton sa labing kamhanan nga Dios bisan pa sa iyang kamatayon dito sa cross. Crucifixion of Jesus Christ is the ladies prophesied from the prophet Isaiah and other ones. Kaya ang pagpalansang ni Ginoong Hesukristo kini gitagda ng daan o gipropesiya ng daan sa mga propeta o bisan sa mga propeta Isaias. Jesus Christ fulfilled the will of God duty through His death on the So crosses. gituman ni Hesukristo ang kabubuton sa Dios pinaagi sa iyang gibuhat ang pagpalansang dito sa cross. So only a life with God bring joy such as status, honor, power, money, wealth, and prosperities. O ang atong kinabuhi di lamang sa Ginoo maghatag og maayong estado, dungog, gahom, kwarta, bahante or kalampusan. We can find true happiness, true rejoice in God Almighty. Kung makaplag kitag matuod nga kalipay or pagkamalipayon na kinabuhi di lamang kag Ginoong Hesukristo. So when we serve God very well, we'll find joys. Ang unang kung atong alagaran ang Ginoo pag-ayo, makakaplag kayo kita tinuod nga kalipay. Isaiah 35 verse 10 Ito says, sa Isaias 35 versikulo 10 kagingon. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit, magmalipayon ug magmaya sila hangtod sa hangtod. Ug ang kasubo ug mga paghupaw mahanaw sa dayon. Amen. When we return to the Lord Almighty God, we'll sing to the Lord continually in the morning, in the evening, continue, and then we'll rejoice with the Lord Jesus Christ. Unang kung mahibalik na kita diha sa Ginoo, makahimo na kita sa pagpadayon sa pagdaig ug sa pag-awit diha sa Ginoo, makapatulog kalipay ang atong mga kasing-kasing adlaw ug gabi. Because when we sing to the Lord continually all day long, our sorrowful, our trouble, our sickness will be went away. Kaysa diha nga kita magpadayon sa pagdaig sa labing kamhanan nga Dios adlaw ug gabi, ang atong mga kasubo, ang atong mga kasamot, mga balatian or mga sakit kalit kini nga mahanaw. Oh, last night I have a very big trouble and weakness, sickness come to my bodies. O kagabi sinabi si pastor o ilabihan ka dako nga kaluya o kahuya o na siya ibating sakit sa iyang lawas. That's why I could not stand very well. Unang dili siya kahimo sa pagtindog pag-ayo. And then I was praying and continuous meditate the word of God and pray continually. Muna yung gibuhat mo lamang nga nagpadayon lang siya sa pag-ampo o sa pagpadayon sa pag-inumdum o pagtuon sa pulong sa Ginoo. During the night, very high people came upon to my bodies. Kung panahon sa kagabihon, sa tungang gabi, ay taas kayong hilana kayang nabate sa iyang lawas. And I was praying continually. Kung unang nag-ampo siya, padayon. And then in the dreams, I was feeling the power of the blankets covered on my bodies. Ayon sa iyang dambo, nakabati ko siya nga dunay dako kaayo mahabol nga daw ni balukot sa iyang lawas. Looks like a fire of the blanket covered on my bodies. Mura ko habol nga kalayo nga bitabon sa tibok niyang lawas. And then more than 3 times covered on my bodies with the fire of the blankets. Ikaw mga tulo kay gayon nga balik-balik ang kalayo sa kalayo nga habol padayon nga bitabon sa iyang lawas. After this, I was released from the old people and the sicknesses. Kung kumanian to, nahimtaan
maayo na siya gikan sa iyang hilanan o bisan sa iyang kaluya. Which means the hand of the Lord God Almighty and Jesus Christ covered my bodies. Kung pasabot niini nga ang kamot ni Ginoong Jesucristo kaya ang dugo ni Ginoong Jesucristo mo ay mitabon sa iyang katawan. So when we trouble and sickness, weakness, we need to pray continually and rejoice. Kung anak kita'y makasamok, anak kita'y makaluya, kahuyang mga sakit or balakihan, kinahanglan kita nga magpadayon sa pag-ampo aron kita mubalik ang atong kalipay. We must more deeply separate from the old situation and pray to God Almighty. Sa inana nga sitwasyon, kinahanglan una kita mubulag ana nga sitwasyon ug atong pangitaon ug pag-ampo ta pag-ayo sa labing gamhanan nga Dios. That's why the Bible says, pray continually. Unang ang Biblia nag-ingon nga padayon sa pag-ampo. Because the prayer is the praise of our souls. Tungod kay ang pag-ampo mao kini ang gininhawa sa atong mga kalag. Our soul revived by prayers. Kaya ang atong kalag mabuhi kini pinaagi sa pag-ampo. When we have a sickness and a sin, our soul will be died. Kaya sama kung magpadayon kita diha sa mga sakit or balatian o padayon kita sa pagpakasala, ang atong mga kalag hinahinay nga mamatay. By prayer and the word of God, our soul will restoration. Kapag pinaagi sa pag-ampo o pinaagi sa pulong sa Dios, mabuhi pag-usab o mabalik sa mayong kahimtang ang atong mga kalag. Because our prayer is the praise of our souls. Tungod kaya ang atong mga pag-ampo o kini ang pagginhawa sa atong kalag. Without the prayer, the soul is as good as dead. Kung walay pag-ampo ang atong mga kalag, daw mura kini og patay. But dead bodies that do not rest. Sa mga ang patay nga lawas, dili na kini mo ginhawa. God is the best place here for our souls. Ang Ginoo mao ang pinakamaayong presko nga hangin sa atong mga kalag. When we converse with God, our souls praise and come to life again. Nga kung makigsultianay kita diha sa Ginoo, ang atong mga kalag makaginhawa o mabuhi mag-usab. Well, last night, I was explaining very well about these words. O kagabi nakasinati siya, nakabati siya og sama niini. Our souls, our body, spirit restoration by the power of the blood cancer. Someone very powerful one come to my life. Sama ang iyang lawas, ang iyang kalag na balik sa maayong kahimtang pinagi sa adunay usa kagamhanan kaayong mami. Habon kaniya pinagi sa kalayo, habon nga kalayo. That's why Bible says, even though our situation is very difficult and sickness, we need to pray continuously. Mga Biblia nag-ingon nga bisan og aduna kitay ilabihan kadagko mga kasamok or mga balatian, apan nag-ingon ang Biblia nga magpadayon lamang kita sa pag-ampo. Constant in prayer will make a revival. Kaya ang pagpadayon sa pag-ampo magmakahimo kini og dakong kapukawan. And the Holy Church members, they will gather in one place and they will pray constantly prayers. Sa unang mga simbahan kaniadto nagpadayon sila sa pagtigom sa usa ka balay ug walay hunong sila nga nagpadayon sa pag-ampo. The day of the Pentecost, the Holy Spirit come upon the whole people to 120 members. So sa adlaw sa Pentecostes, ang balang espiritu mikunsad kanilang tanan nga nagkatigom didto, mga 120 ka mga miyembro ang nagkatigom didto. Constantly prayer is most important letters. Walay hunong or ang pagpadayon sa pag-ampo, importante kaayo kini nga butang. Also prayer of thanksgiving and the praising, sing to the Lord, important. Ug ang pag-ampo inubanan sa pagpasalamat o pagdaig, importante usab kaayo. Hebrews chapter 13 verse 15 says, Atong basahon sa itong mga Biblia, Hebreo 13:15. Hebreo 13, versikulo 15, kung naana ato ang gumano basa, busa himuong kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga kapil nga nagsugid sa iyang halad. Amen. Jesus offered his body as a atoning sacrifice to God Almighty. Sa mga gihalad ni Ginoong Jesucristo ang iyang kaugalingon isip ko sa halad sakripisyo sa labing gamhanan nga Dios.
Through the atoning sacrifice of Jesus Christ on the cross, we have been saved. O pinaagi sa halad ni sakripisyo ni Ginoong Hesukristo nga gibuhat dito sa cross, kita naluwas. The grace of God will come upon the all people who believe in Jesus O Christ. ang grasya sa Ginoo maabot kayo sa mga tao kinsa mituo midawat ni Ginoong Hesukristo. Because the Bible contains all you and I, we have sinned. Kaya ang Biblia nagasulat nga ikaw ug ako kitang tanan nakasala. No one is solved the problem of sins. So walay makasulbad sa akong problema sa sala. But when Jesus died on the cross, the curtain of the temple of Jerusalem divided. Kapag sabi nga namatay sa Hesukristo dito sa cross, ang tabi na gitapon dito sa templo sa Jerusalem kalit kini nga natunga. Which means our sorrowful sin all covered by His death on the cross of Jesus Christ. Bukod pasabot niini ang atong kasubok tungod sa atong mga sala, nakabulan na pinaagi sa hamiling dugo ni Ginoong Hesukristo. Almighty God, no more remember our transgression and Kung sins. pinaagi niini ang atong labing gamhanan nga Dios, wala na maghinumdum sa atong mga sala o sa atong mga kanapasan nga nabuhat kaniadto. That's why as a Christians who believe in Jesus Christ make a purified life, consecrated life. Kung isip mga Kristohanon, karon kita nga nidawat na ni Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga magpatuloy kita og putle ug limpyo na ang kinabuhi. As a Christians no more make a trouble and sinful letters. Isip mga Kristohanon, kinahanglan natong paningkamutan nga dili na ta makahimo sa kasamo o sa pagpadayon sa pagpakasala. We must live a holy life, a peaceful life. Kung paningkamutan nga magkinabuhi na ta sa balaan nga kinabuhi ug malinawon, matinud-anon ug malinawon nga kinabuhi. That's why as a Christians we must study Bible diligently for seek the security of God Almighty. Ang isip mga Kristohanon, kinahanglan usab natong padayon, makugion kita nga magtuon sa pulong sa Dios aron atong makitaan ang labing gamhanan nga Dios. And then we rejoice very well, and then we can pray continually more and more. Kung pinaagi nini magpalipayon kita pag-ayo o makahimo kita sa pagpadayon sa pag-ampo. Prayer regarding daily life. O pag-ampo usab kita mahitungod sa ato ang matag kinabuhi. Bible says in Ephesians chapter 6 verse 18. Ang Biblia nagaingon sa 18 libro to sa 19. Efeso kapitulo 6 bersikulo 18 abot sa 19. Kung nahana atong tuwang magbasa, buhatang ining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayon. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawan sa Dios. Ug alang usab kanako aron ang Dios maghatag kanako og mensahe sa akong pagwali ug aron sa walay ko kahadlok magsulti ako sa tinago sa maayong balita. And the Christians we will pray in the spirit on all occasions with all kind of prayer and requests. Kung isip mga Kristohanon, kinahanglan kita nga mag-ampo diya sa espiritu sa tanang higayon uban sa pag-ampo sa tanan natong mga pagpangayo. So we pray for the church members, sick people, weak people. Sa mga padayon natong iampo ang atong mga miyembro sa atong simbahan katong adunay mga kahuyang ug adunay mga balatian. So Apostle Paul requests to the church members, please pray for me, open my mouth, preaching the gospel to all people fearlessly. Kung si Apostoles Pablo usab naghangyo sa iyang mga miyembro nga pag-ampo usab anang kanako aron makamatun ako og kaisog sa akong pagwali sa mensahe. Apostle Paul realized the mystery of God Almighty very clearly, could understand it. Sa mga nasayran ni Apostoles Pablo ang mga tinago o mga misteryo mahitungod sa labing gamhanan nga Dios ug nasabtan niya kini pag-ayo. So prayer to become more like Jesus Christ. Pag-ampo usab nga mahimo kitang mas labi pang mahimong sama kang Hesukristo. When we pray more and more like Jesus Christ, we'll become the same like Jesus Christ, more and more closest. Sadya ako magpadayon kita sa pag-ampo pag-ayo sama sa libuhat ni Hesukristo, mabot ang panahon nga mahimo kitang dausama ni Ginoong Hesukristo. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Kung atong basahan sa itong mga Biblia, Filipo
Filipos Kapitulo 2, sugod sa versikulo 5 abot sa 8. Kung naana atong basahon, angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Nga bisan siya Dios, wala siya mapugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod kung nahimong sa kaulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. Jesus Christ's attitude is to very fully obey the word of God until death on the Kung cross. ang kinaiyan ni Ginoong Hesukristo mao gayud nga nagmatinumanon siya bisan pa sa iyang kamatayon dito sa cross. When you follow the attitude of Jesus Christ, your life will very rejoice and gladness. Unang nato usab sundon kining gibuhat o kining kinaiyan ni Ginoong Hesukristo, ang atong kasing-kasing pagmalipayon gayud pagayo. So as a Christians, we need intercessory prayers. Munang isip mga Kristohanon, kinahanglan kitang magbaton o mahangyoon or mapangamuyong pagkampo. Bible says 1 Timothy chapter 2 verse 1 Ang 2. Biblia nagaingon sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1 abot sa 2. Busa una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tawo. Pangayuha gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan ug pasalamati siya. Kinahanglang iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitang mahusay ug malinawong kinabuhi Diosnon ug subay sa hustong kamatasan. That's why all church members must pray intercession prayer, pray for the president, governor, barangay, and school leader, church leader. We need to pray very well. Kung isip mga Kristohanon, kinahanglan nga magbaton kita kinaiya sa manining mapanganguyong pag-ampo. Atong iampo atong presidente, atong iampo ang mga gobernador, ang atong mga city mayor, or tanang mga atong mga isig katawo, atong silang iampo. And we may live peaceful and quiet lives in godly lives. Aron nga kita makapuyo nga malinawon o adunay Diosnon nga kinabuhi. I was praying for more than 4 years for school, no class on Sundays. Sa mga kanunay nga nag-ampo si Pastor Lee alang sa mga eskwelahan nga wala gyoy magtigom panahon sa adlaw nga Domingo. Almighty God heard our cry, and nowadays no more class on Sundays. Kung ang atong napigamanan nga Dios nagtubag sa atong mga paghangyo o pag-ampo karong mga panahon na daghan ang mga eskwelahan nga wala na sila klase sa adlaw nga Domingo. Our prayers will make a change, replacing all condition of the country and the churches. Ang atong mga pag-ampo maghatag kini og kausbanan, iyang usbon ang kahimtang o ang dalagan sa ato ang nasod diri sa Pilipinas. That's why all the church members pray continually, small matters, big matters, every matters. Kung ang isip mga Kristohanon, kinahanglan natong iampo bisan man og gamay nga butang, dako nga butang or sa tanang butang kinahanglan kita nga mag-ampo. Even though small matters, we need to pray continually, and then Almighty God give us the more precious ones. Bisan tungod og gamay kini nga butang apat madayon nato kini ampo ug maabot ang panahon nga labing kamahalan nga Dios mohatag kanato ug mas labi pang mga bilinhon nga mga butang. Last one, we need to give thanks in all So, circumstances. sa katapusan kinahanglan kita ang magmapasalamaton sa tanang higayon. Because this is the God's will for all of us in Christ Jesus. Sunod kay mao kini ang kabubuton sa ako ang labing kamahalan nga Dios nga akong buhaton nga na kang Kristo Jesus. First of all, we must give thanks to God Almighty. We are here living sacrifice to God Almighty as a tender. So, una sa tanan kinahanglan natong pasalamatan ang atong labing kamahalan nga Dios nga naapata diri karon ug nakahimo kita sa pagsimba ug pagsakripisyo alang sa atong labing kamahalan nga Dios. So many people want to worship to God Almighty, but they cannot come to the church because of there is many religions. Kaya doon yung daghang mga tao, maganahan gayud silang musimba, o diri sa simbahan, apan dili wala sila makaanhi, tungod kaya doon ay daghang nagkanalain nga rason. We must break every kind of religion
do not come to the church, break all kind of religion, and then we can confirm every Sunday, come to the church, worship to God Almighty. Kinahanglan natong bubuon kining nagkalain-lain nga mga rason aron nga pinaan kini mahimo kitang gawas nun ug makahimo na ta sa pag-apil sa pagsimba kada Domingo. The thank you offering is the fragrant offering to God Almighty. Sa mga ang halad pagpasalamat sa labing kamahalan nga Dios mao kini ang humot nga halad alang sa labing kamahalan nga Dios. Bible says Psalm 58:23. O ang Biblia nagaingon sa libro sa Salmo 50:23. Salmo 50:23. Kung naana ako ang dunganon o basa, ang nagpasalamat kanako ingon nga iyang halad nagpasidungog kanako o akong luwason ang tanan nga nagtuman kanako. Amen. When we sacrifice with the thank you offering to God Almighty, Almighty God will make a new way for your life. Una kung maghalad kita o pagpasalamat sa atong labing kamahalan nga Dios, ang labing kamahalan nga Dios, muhimo siya og panibagong dalan alang sa atong kinabuhi. This is the very important thank you offering. With you, thank you mind, thankful mind, offer to God Almighty. Kung kina-importante kaayo nga makahimo kita sa paghalad o pagpasalamat sa labing kamahalan nga Dios, na magbaton kita o magpasalamaton nga una-una sa atong labing kamahalan nga Dios. So we must give thanks in all circumstances, situations. Una kinahanglan kita ang magpasalamaton sa tanang higayon sa ato ang mga kahimtang. Whether bad or good, every situation we must give thanks. Maayo man ang atong kahimtang o dili maayo ang atong kahimtang, kinahanglan gihapon kita nga magpasalamat. Almighty God turns evil into the good. Sama nga ang labing kamahalan nga Dios, himuon niya ang dautan kanha sa maayo. When you have a bad situation, you can give thanks to the Lord and the Almighty God turning point, turning to the evil bad situation to the good. Sama nga kung nakita dili maayo nga kahimtang, ang labing kamahalan nga Dios gihapos po ang atong dili maayo kahimtang ngana na sa maayo nga kahimtang. Bible says Genesis chapter 15 verse 15 to 21. Sama sa ginon sa Biblia sa Genesis kapitulo 50 versikulo 15 abot sa 21. Genesis 50:15 abot sa versikulo 21. Ang tutuan basa, human mamatay ang ilang amahan. Ningon ang mga igsuon ni Jose. Tingali buyag nagdumot gihapon kanato si Jose ug naglaro sa pagpanimalus kanato tungod sa atong gibuhat kaniya. Busa, nagpadala silang mensahe kang Jose. Sa dayon nga niyang kamatay, ang imong amahan nagtugon kanamo niini. Sultihi si Jose nga ako naghangyo kaniya, kapasayloon ta niya ang iyang mga igsuon, sa sala ilang nabuhat kaniya. Busa pasayloa intawon kami sa sayop nga nahimo namo nga mga sulugoon sa Dios sa imong amahan. Nihilak si Jose sa dihang gisulti nila kini kaniya. Kunya miduol sila kaniya o mihapa sa iyang atubangan. Ania kami sa imong atubangan ningon nga imong mga ulipon. Apan ningon si Jose kanila, ayaw ka mo kahadlok kay dili ako Dios. Ang dautan ninyong laraw bato kanako, gihimo sa Dios sa kaayuhan, aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tawo sama sa kinabuhi karon. Joseph's older brother was a bad attitude, sold Joseph, what to kill, and sold Joseph to Egypt. Kasama nga ang mga igsoon ni Jose, mga dautan sila kaayo mga kinaiya kay ilang ibuhat, ilang ibaligya si Jose isip usa ka ulipon dito sa Ehipto. But in the Bible, Joseph never complained about his brothers. Ako na ito nabasa diri sa Biblia nga wala gayon magbagulbol si Jose sa iyang mga igsoon. Because Joseph had the mind of God Almighty. Kasi si Jose nagbaton man siya huna-huna sa labing kabuhian ng Diyos. Because Joseph had a vision, a lady, all his brother bowed down to him. Kung nakita nagpananawon si Jose nga maabot ang panahon nga tanan niyang mga igsoon muyugbog diha kaniya. After father Jacob died, his older brothers was very afraid. Human mamatay ang ilahang amahan nga si Jacob, ang mga igsoon ni Jose nahadlok sila pag-ayo kaniya. Joseph
Joseph said to the brothers, don't be afraid. Apan miingon si Jose sa iyang mga igsoon nga ayaw ka mong kahadlok. The brothers, all the brothers say to Joseph, Joseph, we are your slaves. Kali ang iyang mga igsoon miingon na ka Jose nga Jose ani kami karon ug imo kaming mga ulipon. You can do everything to us. Buhata ang buot nimong buhaton dinhi ka namo. What Joseph said to them, don't be afraid, am I in the place of God Almighty? Apan miingon si Jose kanila ayaw ka mong kahadlok kay dili Dios bagod ako. Joseph's message is very important. 20. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. O ang mensahe ni Jose, importante kaayo katong basahon sa bersikulo 20, ang dautan ninyong laraw bago kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang mga tawo. Almighty God sent the Joseph to Egypt to save all his families. Ang labing kamahalan nga Dios niya gipadala si Jose dito sa Ehipto aron luwason niya ang daghang mga katawhan lakip na ang tibok nilang pamilya. So, the things of God is very deep more than us. Ang panguna-una sa labing kamahalan nga Dios, lalong ug lapad kaayo mas labaw pa kaysa sa ato. That's why when you have a difficulty and the problems, you must take God Almighty. Muna po na doon kita mga kasamo, doon na kita mga problema o nakalisod kita pag-ayo, kinahanglan ko kang maghuna-huna sa atong labing kamahalan nga Because Dios. our God make all things work together for good. Sungod yung atong labing kamahalan nga Dios, naglihok siya o nagbuhat siya sa tanan alang na usab sa atong kaayuhan. Bible says in Romans chapter 8:28. Ang Biblia nagaingon sa Roma Kapitulo 8:28. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuhan. Amen. We have been called already according to the purpose of God Almighty. Sa mga kita gitawag na sumala gayud sa katuyuhan sa labing kamahalan nga Dios. That's why we must give thanks in all circumstances, bad or good, any situations. Ang ginahanglan kitang magpapasalamaton sa tanang kahimtang bisan pa man kung maayo o dili maayo ang atong kahimtang. Bible says how much God is good for all His children. Kung ang Biblia nagaingon nga unsa kadako ang pagkamaayo sa Ginoo alang sa iyang mga kaanakan. Bible already proclaimed, Father, we have a Father in heaven. Sa mga Biblia nagaingon na nga kita ana ay amahan nga nasa langit. And the Christians, we must call Him Father in heaven every day and night. Isip mga Kristohanon, kinahanglan kitang magtawag sa atong amahan nga nasa langit adlaw ug gabi. How many people call the Father in heaven every day and night? Ilan man siguro ka mga tao ang nagtawag na amahan nga namo nga nasa langit adlaw ug gabi. If you understand what the Bible tells us, you can call the Father in heaven closely every day and night, every moment. Kung ato kayo masabtan pag-ayo tungkol sa ang giingon sa Biblia diri kanato, makahimo gyud kita pagtawag sa atong amahan nga nasa langit adlaw ug gabi. And your life will be very peaceful and joyful. Kung atong kinabuhi magpalinawon o magmalipayon kaayo. Hallelujah. Who is God? Matthew chapter 7, 9 to 11. Ug ang pakinsa man ang Ginoo, katong mabasa sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 9 abot sa 11. Kung naa na atong basahon, kamong mga amahan, hatagan ba ninyong bato ang inyong anak kung mangayo siyang pan? O hatagan ba ninyong bitin kung mangayo siyang isda? Kung kamo mga dautan ay balong muhatag o maayong utang adto sa inyong mga anak, kung sa pagkaha ang inyong amahan nga atuha sa langit, muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Likewise, Father in heaven always prepare the good gift for His children, you and I. Sama niya ang atong amahan nga nasa langit kanunay siyang gaandam og mga maayong butang alang sa iyong mga katawhan kasama nimo ug kanako.
we can receive the spiritual gift from the Heavenly Father God. Katawag usab kita espirituhanong mga gasa gikan sa atong langit nun nga amahan. When you receive the spiritual gift from the Heavenly Father God, you will rejoice and pray continually, and you can advance, you can proceed in your life very well. Sadya nga makadawat na kita ining gasa gikan sa atong langit nun nga amahan, kita magmalipayon gyud pag-ayo o padayon kita nga mag-ampo hinay-hinay nga makapadayon kita sa ato ang pagkinabuhi. You can see your future very well, Sa nga makita nato ang atong kaugmahon. and then you can do very best life. O makabuhat kita kutob sa atong mahimo sa atong kinabuhi. Why people can do not do very well? Because they do not see that their futures. Anong daghang mga tao ang wala gyud buhatan nila ang kutob sa ilang mahimo. Kung wala man nila makita ang ilang kaugmahon. We want to see those our future. 100 after 100 after 1,000. What happened to us? Gusto kitang makita kung sa ato ang kaugmahon. Tapos sa usa ka gatos, katuig o usa ka libo katuig ang mulabay, unsa na ta unsay may tabo nato. This is the secret of God Almighty. So kung kini ang sekreto sa labing gamhanan nga Dios. If you can see your future very well, you can do very best one for the glory of God. Sa lamang makita ang atong kaugmahon pag-ayo, makahimo kita sa pagbuhat pag-ayo sa buluhaton alang sa kahimayaan sa labing gamhanan nga Dios. You cannot pleasing to your life in this world. Kasi kung ano panahon ang ato ang pangkunahon, ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan. You can pleasing to the Almighty God and the Jesus Ato Christ. nang buhaton ang pagpahimuot lamang sa atong labing gamhanan nga Dios kasi Ginoong Jesucristo. Pleasing to the God Almighty in all our whole life is the God's wills. Muna ang pagpahimuot or pagpasidungog sa labing gamhanan nga Dios sa atong kinabuhi karon o kini ang kabubuton sa ato ang Ginoo. That's why we must study Bible more deeply, understanding through Holy Spirit. Muna magpadayon kita sa pagtuon sa Biblia sa dugang nga kalalom o uban usab sa tabang sa balaang espiritu. We must understanding about who is Jesus Christ very well. Hanggang din natong masabtan kung kinsa sa Jesucristo. Before the world, God creation, heaven and earth, Jesus was there. Kasi sa wala pa buhata ang langit o ang yuta sa Jesucristo, anaan na siya. The Holy Spirit, Jesus Christ, Almighty God, co-workers for creation of the world. Ang labing gamhanan na Diyos, si Jesucristo ang walang espiritu, naan na sila na nagbuhat sa kalibutan. Hallelujah. Amen. When we understanding very well, we can serve God and the Jesus Christ with the whole heartedness. Kung masabtan ako kining pag-ayo, makahimo na gayon kita sa pag-alagad sa Diyos o ni Ginoong Jesucristo sa kinasing-kasing kayo. When we worship to God Almighty wholeheartedly, our condition will be very greatly changing, turning points. Kung sadya ang atong usab simbahon ang labing gamhanan nga Dios sa kinasing-kasing, ang atong mga kahimtang, dako kayo ng kausbanan o mga bago kayo kita. Wholeheartedly, sometimes trouble and painful and sickness will be changing our lifestyles. Kinasing-kasing mo sahay ang mga problema, mga kasama o mga pagsulay, kung kani makapag-usog ka nato. Oh, I thank you so much for to God Almighty because last night I was very painful, could not stand on the altar this morning. Nagpapasalamaton siya pag-ayo sa atong labing gamhanan nga Dios kasi Ginoong Jesucristo. Kagabi nakasinati siya o ilabihan kaayo ka luya or balatian nga gani dili ka siya katindog dinhi sa altar. But Almighty God sent His angels of God with the blazing fire of the blanket cover my life, cover my body and heal and replace. Panang labing gamhanan nga Dios nagpadala sa iyang anghel ug daw nagdala siya habol ka kalayo nga gilukuban ang iyang lawas. So we must give thanks in all circumstances. Muna kinahanglan sa kitang magmapasalamaton sa tanang kayo. I'll conclude the message. When we always rejoice, pray continually, and give thanks in all situations, amazing grace and healing of the heart and positive life will be realized. So sadya na kita, kung kita magpadayon sa pagkamalig
pagpamayon o magpadayon sa pag-ampo sa walay hunong o magpadayon sa pagpasalamat sa panahikayon, ang mga kahibulungang grasya, kaayuhan sa kasing-kasing, positibong panglantaw sa kinabuhi, ako kayong makita. Furthermore, God will take care of all of our sins. So, bugang paniini, ang Diyos mo'y muatiman kanakong tanan. We believe God is the Almighty God. He can do everything. Ako kayong gituuhan nga ang Diyos, siya ang labing kamahanan nga Diyos, ug mabuhat niya ang tanan buhat. That's why Apostle Paul realized that one, I can do everything through Jesus Christ. Muna nasayran ni Apostoles Pablo ang mahitungod niini, muna nakahimo siya pag-ingon nga mabuhat na ko ang tanan pinaagi kang Hesukristo. Hallelujah. Amen. This morning we have sung, nothing is impossible in Christ Jesus. Sa mga kanikan takagani ng puntag, wala gay imposible di ang Hesukristo. Not only singing, but also we must conform in our life to practice it in the name of Jesus Christ. Hindi lamang aman sa pag-awit, kundi kinanglan din ako na masinati o kakumpirma sa ako ang kinabuhi, ang may tungod sa gahong ni Ginoong Hesukristo. We pray, Father God, thank you Lord for giving us these messages. We must follow the word of God. Rejoice always, even though difficult situations. We need to pray continually for changing the all condition, overcome the all kind of situation. We need to give thanks in all circumstances for the glory of God. Help all of us. Remind today message and practice it for become a very good Christian, real Christian. In Jesus' name we pray. Say Amen. Amen.